Hello mga kamamshi! Nagbabalik si Mami Irie. Kumusta kayong lahat? Na-miss ko kayo. Nandito na ulit kami sa Switzerland. Back to normal. Yung mga bata, si Jamie and Olivia, nag-aaral na ulit sila. Si Ellie naman, nandun si Ellie, nanonood ng TV. Pumapasok na din siya sa playgroup. Ayan. And ang weather ngayon dito sa amin, malamig na kasi November na mga kamamshi. Malamig na. And nung linggo, nag-snow pero hindi nagtagal yung snow. Ngayon naman ang weather, panay ulan. Sana nga bukas, umaraw na para makagala naman kami ni Ellie mga kamamshi. And ayan, gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat kasi sinubaybayan nyo yung aming bakasyon sa Pinas. Nanood talaga kayo ng mga video na ina-upload ko. Kaya maraming salamat talaga. Yung bakasyon namin sa Pinas, masaya. Although may mga hindi nangyari na hindi maganda. Pero okay lang mga kamamshi. Ganun talaga. Hindi natin yan kontrolado yung mga ganyang bagay. Pero okay lang. Hindi ko na yan ikukwento sa inyo mga kamamshi. Bali ko na lang, ang ikwento ko sa inyo is pagkadating namin dito sa Switzerland, na hospital si Daddy Marco. Na-admit siya. At saka ako naman, nagkasakit. Hindi naman as in na yung nagkasakit ako. Basta, hindi ako nilagnat pero hindi maganda yung pakiramdam ko. Siguro dahil nga sa panahon, di ba? Kasi sa atin, mainit din. Pagdating namin dito, sobrang lamig talaga. Tanghali, nakauwi kami dito sa bahay. Nag-train at saka nag-bus. Kaya nakakapagod din. Pagkadating namin dito sa bahay, sobrang lamig. Kasi nga, bago kami umuwi sa Pinas, binuksan namin yung mga bintana dito. Hindi naman lahat. Hindi naman yung bukas, yung lang, maliit lang mga kamamsi, yung papasok lang yung hangin. Kaya pagkadating namin, sobrang lamig talaga. Kaya ang ginawa ko, sinarado ko muna yung mga bintana at saka inon ko yung heater kasi nilalamig kaming lahat. Malamig talaga. At saka ayun, nagpahinga muna kami kasi nga napagod kami mga kamamsi sa biyahe. At saka si Daddy Marco, may appointment that day sa house doctor namin. Kasi nga may sugat siya na lumaki, kaya yun ang rason bakit siya na hospital. Ito ko sa inyo, ikwento ko. Bago kami pumunta sa Maynila, kasi nag-stay muna kami sa Maynila mga kamamshi ng one night bago kami bumalik dito sa Switzerland para hindi kami mapagod ng sobra ba, lalong-lalo na may mga bata mga kamamshi. So bago kami pumunta sa Maynila, si Daddy Marco may may kinakamot siya. Pero hindi naman siya nagreklamo talaga. Lang niya, sabi niya Makati. Tapos akala niya kagat ng lamok. So, hindi ko na yung tinignan mga kamamshi. Ang nangihingi siya ng cream para lagyan. Yun lang ang kanyang sa akin. Tinanong yung cream. Tapos, nung papalapag na yung eroplano sa Maynila, nagrereklamo na siya na masakit daw yung paa niya. Sabi ko naman, baka lang yan. Baka sa pagkakaupo niya kasi nga diba si Daddy Marco matangkad. Tapos nang lumabas na kami sa eroplano, tiningnan ko yung paa niya, bakit masakit. Kasi nagrereklamo pa siya eh. Tapos ayun, nakita ko na may sugat na. Sabi ko, malaki naman yan na sugat. Sabi niya, oo nga kasi kinamot ko lang yan ng kinamot. Tapos naging naging sugat na.
ang bilis talaga mga kamamshi nung paglaki ng sugat. Sabi niya parang kagat lang daw ng lamok, tapos kinamot niya, tapos ayun na, naging sugat. Pero mabilis yung paglaki ng sugat, nag-aano na siya. Sorry pasintabi sa mga kumakain, na siya, nagtutubig. Ito, i-ano ko na lang yung picture para makita nyo talaga mga kamamshi kung ano yung nangyari kay Daddy Marco. Ayan, ito yung hitsura ng paa niya. Ayan. Ayan. Ano lang yan ha, parang, ang sabi niya, parang kagat daw ng lamok. Maliit lang daw yan mga kamamshi hanggang sa lumaki kasi nga kinamot siya ng kinamot. So, ayan, nakita ko yan. Pero, parang lang, binaliwala lang ni Daddy Marco. Sabi niya, okay lang yan. At saka, ang ko, mas lalong lumaki yun kasi nga, nakasapatos si Daddy Marco. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka nagtsinelas? Iniwan niya pala yung tsinelas niya sa Tacloban. So, wala na akong magawa. So, ayun, pumunta na kami sa apartment na namin, tinutuluyan. Kami, nagpahinga kasi nga, may imimit kami sa Maynila nung gabi. Sila ma'am, ayan, maraming salamat sa inyo ma'am. Hindi ko na sila i-mention pero maraming salamat ma'am. So ayun, nagkita kami nila ma'am. And actually habang kami kumakain, hindi maganda yung pakiramdam ni Daddy Marco. Nilalamig daw siya. Tapos ayun, pagkabalik namin sa apartment, ayun, nilalamig pa rin siya. At saka chinik ko yung kanyang temperature. May lagnat siya mga kamamshi. Mabuti na lang na may dala kaming Dafalgan. Yun, paracetamol. So pinainom ko siya mga kamamshi. And yung sugat niya, hinugasan, nilinis ko mga kamamshi ba. Ako ng iwan ko kung pwede yun mga kamamshi. Basta yun na lang ang ginawa ko kasi may mga cream kami pero parang hindi man siya tumatalab ba. So ang ginawa ko, mainit na tubig at saka asin. Ewan ko kung tama yung ginawa ko mga kamamshi. Basta ang akin lang na hindi lumala, na hindi sa namin flight, hindi siya makasagabal. Basta yun ang ginawa ko. Nag-init ako ng mainit na tubig at may asin, tapos may cotton. Nilinis ko yun mga kamamshi. Kasi masakit sabi ni Daddy Marco. Tapos nung nilinis ko yun, parang naging parang naging okay ba yung pakiramdam niya. Kasi 'di ba mainit, tapos ilalagay ko sa may sugat. 'Di ba maganda din ang pakiramdam nun. So ayun, nilinis ko siya, tapos nilagyan ko ng alcohol, ganyan. Tapos ayun na, uminom na si Daddy Marco ng gamot. Na siya, natulog na siya. Mabuti na lang nung kinabukasan, nawala na yung lagnat niya. Kaya ayun, natuloy yung aming flight mga kamamshi. Pero habang kami nasa aeroplano, chinecheck ko talaga yung paa niya. Talagang papalaki siya ng papalaki. At saka nung nasa Abu Dhabi na kami, ang bagal na ni Daddy Marco maglakad. Kasi nga, masakit. Tsaka, lumalaki talaga yung sugat. Yun ang kinakatakutan ko. Tapos, ba yun? Nasa kami, Abu Dhabi, nagpa-appointment na ata siya or nasa pa lang kami, nasa Zurich kami. Pagdating namin sa Zurich Airport, tumawag siya sa house doctor namin, nagpa-appointment siya. Kasi sabi ko, kailangan mo magpatingin agad sa doktor para makita nila kung ano ang nangyari dyan sa paa mo. Parang ba siya, parang yung may diabetes, parang ganun. Tsaka, pagdating namin dito sa bahay, magkaiba na yung itsura nung paa ni Daddy Marco, yung may sugat, malaki na, parang namamanas mga kamamshi. Kaya sabi ko, kailangan mo talaga magpatingin ng doktor. Mabuti na lang na nabigyan siya ng appointment nung araw din na dumating kami dito sa Switzerland. Yun, hapon. Nagpahinga muna kami dito sa bahay, tapos alas 2 ata yun. Alas 2 ata yung appointment ni Daddy Marco, alas 2 ng hapon. So ayun, nagpahinga kami, tapos pumunta na siya sa clinic. Ako naman,
After kong magpahinga, inaayos ko yung mga gamit namin dito, yung mga labahan. Basta, nabisi din ako. Tapos pagbalik ni Daddy Marco dito sa bahay, hindi maganda yung binalita niya sa akin. Sabi niya, kailangan ko daw pumunta sa doktor. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kailangan kasi malaki yung sugat, kailangan ko ng antibiotic. Hindi raw pwede yung yung antibiotic na tablet or capsule. Basta hindi raw yun tatalab. Kailangan daw ni Daddy Marco yung antibiotic na yung IV. Ano ba yun? Basta yung dito may parang dextrose, basta yun daw ang kailangan na ni Daddy Marco. Kaya ang payo sa kanya nung house doctor namin na magpa-admit siya sa hospital. So ayun, dali-dali si Daddy Marco nag-impake. Yung dala lang niya yung yung bag na namin, black, yung Adidas. Nagdali-dali siya. Kasi ako naman, na-stress ako ng bongga kasi ano ba yan? Kakarating lang natin tapos ma-admit ka sa hospital. At saka yung yung anxiety ko, parang na naman, matake ba? Kasi ako lang mag-isa dito sa bahay, pagod pa, kulang pa sa tulog. Tapos si Daddy Marco nasa hospital. Grabe. Lang yun si Daddy Marco sa hospital, nag-bus lang. Tapos ayun, pagka dating daw niya sa hospital, kinuhanan daw siya ng dugo, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, binigyan siya ng antibiotic kasi kailangan talaga ng antibiotic mga kamamsi kasi malaki na yung paa ni Daddy Marco. Natatakot nga ako, sabi ko, baka putulin yan kasi talaga, malaki. Sabi ko, ano kaya ang kumagat kay Daddy Marco? Bakit biglang ganon yung sugat ba? Ang bilis niyang lumaki. Ang ko noon ang nasa isip ko, jellyfish, yung tawag sa amin sa Waray, sa Labay. Feeling ko yun ang kay Daddy Marco, nakasugat. Basta nakakagat, ewan ko, basta. Kasi yung pinuntahan namin sa Samar, maraming jellyfish doon. And after naming mag-tour, di ba kami, sumakay kami ng bangkang di motor. Pagbaba namin doon, si Daddy Marco at saka yung captain ng bangka, nag-uusap sila, tapos sumunod siya, may dala siya na jellyfish. Sabi ko, bakit siya nakakuha agad ng jellyfish? Sabi ko, baka parang pinagdugtong-dugtong ko ba? Parang yun ang kay Daddy Marco na jellyfish. Kasi ang bilis, kung lamok lang, hindi naman magiging ganun, di ba mga kamamsi, na sobrang lalaki yung yung sugat, tsaka talaga siya, ba yun, bumukol. Basta yung lumaki talaga yung paa ni Daddy Marco. Grabe. Mga 3 araw ata or 4 na araw si Daddy Marco sa hospital. Tsaka ako naman dito, stress ako ako, nervyos, yung anxiety ko. Basta. At saka rin ako, nagkasakit. Hindi naman nasakit, hindi naman ako nilagnat. Yung lang, hindi maganda yung pakiramdam ko. Siguro dahil nga sa na rin, weather, di ba? Kasi mainit sa atin at saka malamig dito. Parang mahina ako, ganun. May sipon pa. Tapos yung mga bata pa, balik eskwela. Sabi ko kay Daddy Marco, umuwi ka na dito kasi wala akong katulong. Siyempre, maintindihan ko naman si Daddy Marco na hindi talaga yun makaka-uwi agad-agad kasi nga, hindi pa tapos yung kanyang pag-antibiotic. Ang ko lang ba kasi ako lang mag-isa dito. Mabuti na lang na pinayagan siya na umuwi. Na ang ang antibiotic niya na lang siya mag-inom, capsule. Mabuti na pinayagan siya kasi sabi ko ayoko na ako lang mag-isa dito, hindi ko kakayanin.
Mahirap. First time lang yan ni Daddy Marco na ma-hospital ba? First time lang ata. Basta, sa pagkakaalala ko, first time lang yan ni Daddy Marco na ma-admit sa hospital. Dahil lang sa simpleng sugat na yun mga kamamshi. Grabe talaga. Tapos nung pag-uwi ni Daddy Marco dito, wala mang binigay sa kanya na panglinis ba. Basta ang binigay lang kay Daddy Marco yung parang banid ba siya na malaki, yun lang, pantakip lang. Wala daw. Sabi ko kay Daddy Marco, wala bang diyan, panglinis, parang betadine ganun. Wala, lang, tatakpan lang daw yung sugat na yun. At saka chinek, yung sugat na yun, chinek din nila mga kamamshi kung kung may laman, ewan ko ano ba yun, may laman. Basta yung kung mapuputol ba or hindi yung paa. Sa awa ng Diyos, wala naman mga kamamshi, okay. Kaya hindi naputol yung paa ni Daddy Marco. Yun ang kinakatakutan ko. Sabi ko na ko, baka maputol yung paa ni Daddy Marco. Kasi na na yun eh. Infection talaga yung paa ni Daddy Marco. Grabe. So yun ang ko, istorya ko mga kamamshi. Na hospital si Daddy Marco pagkadating namin dito. Ay, Mama Mia. Ayan, so ano pa ba? Yung video natin, lang muna ngayon, yaw-yaw kasi may pinagkakabisihan pa kami mga kamamshi. Malalaman nyo yan sa mga susunod na video bakit nabibisi kami ngayon ni Daddy Marco. Marami kaming inaayos. And ayan, ano ba? Wala na akong masabi. Basta yun mga kamamshi, na hospital si Daddy Marco. Dahil nga sa simpleng sugat lang na ewan. Basta ang ko, jellyfish talaga ang nakakagat. Yun ang may sala, yung jellyfish. Pero hindi alam ni Daddy Marco kung ano talaga, kung ano ang sa kanya, nakakagat. Hindi niya alam. So, ayan mga kamamshi, maraming salamat ulit and see you sa next video. Maraming salamat talaga sa panonood. Makati pa yung lalamunan ko ba kasi yung tubig ngayon dito sa amin malamig. Ayaw ko naman din na uminom ng yung maligamgam ba, hindi masarap. Maganda yung malamig na tubig. Yun nga lang, sobrang lamig din. At saka naulanan ako nung kailan ba yun? Lumabas ako, naulanan ako mga kamamshi. Kaya hindi sumakit yung ulo ko, naulanan ako. Pero ngayon medyo okay naman na yung pakiramdam ko. Ayan, so maraming salamat. Yun lang yung natin kwento. Ayan, pero ngayon okay na si Daddy Marco. Thank you Jesus, thank you talaga. And ayan, see you sa next video mga kamamshi. Bye bye.